Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, February 24, 2026, Tuesday. Bago matapos ang February, meron tayong nakikitang sistema na posibleng mabuo next week. Medyo malayo pa naman ito, pero nagkakasundo na ang mga weather model sa kanilang mga forecast. Kaya tumataas ang chance ng development. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, nag-iisa ang dominant weather system na nakakaapekto sa buong bansa at ito ay ang easterlies. Ang easterlies ay hangin na nagmumula sa karagatan sa silangan na may dalang moisture o halumigmig. Kapag ganito ang setup, normal na makaranas tayo ng halo-halong panahon, may mga lugar na uulan at makakaranas ng thunderstorm, may mga lugar din na bahagyang magiging maaliwalas tapos posibleng makaranas ng biglaang ulan ulit. Ang importante dahil may mga thunderstorm na pwedeng maging malakas sa maikling oras, kailangan nating maging alerto sa biglaang pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga lugar na apektado ng moderate hanggang paminsan-minsan ay heavy rains. Simulan natin sa mga lugar na inaasahang mas maulan kumpara sa iba. Sakop dito ang Zamboanga Peninsula, Palawan, Basilan at Tawi-Tawi. Sa mga lugar na ito, inaasahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains at thunderstorm dulot ng easterlies. It means pwedeng pabalik-balik ang ulan sa iba't ibang oras, minsan mahina, minsan biglang lalakas na may kasamang thunderstorm. Dahil ang ulan ay maaaring moderate hanggang paminsan-minsan ay heavy. Posible ang flash floods at landslide. Kung kayo ay nasa Zamboanga Peninsula, bantayan ang mga mabababang lugar na madaling bahain, iwasan ang pagtawid sa rumaragasang tubig, lalo na kung biglang bumuhos ang ulan. Sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers o thunderstorm. Sanhi pa rin ito ng easterlies, isolated, ibig sabihin hindi lahat ng lugar sabay-sabay uulanin. Pero may mga area na pwedeng tamaan ng biglaang pag-ulan at kapag ang thunderstorm ay naging severe, posibleng magkaroon ng flash floods at landslide. Sa Metro Manila, kahit panandalian lang ang ulan, pwedeng bumara agad ang daluyan ng tubig at mabilis bumaha sa ilang kalsada, lalo na kung barado ang mga kanal. Dumako naman tayo sa hangin at kondisyon ng karagatan. Para sa eastern section ng Luzon at Visayas, inaasahan ng moderate to strong na hangin na mula east to northeast at ang coastal waters dito ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 2.8 meters. Meaning, mas magalawang dagat sa mga baybaying nakaharap sa silangan. Delikado ito para sa maliliit na bangka at mga mangingisda, lalo na kung lalayo sa baybayin. Kung may planong pumalaot, mas mainam na i-check ang local advisories at sumunod sa abiso ng lokal na otoridad. Kung nasa coastal communities kayo sa Eastern Luzon o Eastern Visayas, maging alerto sa pag-alon at malalakas na bugso ng hangin, lalo na kung sasabay ang thunderstorm. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin na magmumula sa east to northeast at ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.5 meters. Mas manageable ito kumpara sa moderate to rough, pero tandaan na malawak ang range kaya sa ilang baybayin pwedeng umalo ng mas mataas lalo na kung may thunderstorm. Kaya para sa mga maliliit na sasakyang pandagat, mag-ingat pa rin at huwag pilitin bumiyahe kapag dumidilim ang ulap at may naririnig na kulog dahil mabilis magbago ang kondisyon ng dagat. Sa extremes of temperatures or relative humidity update para sa 24-hour period na nagtatapos ng 8 o'clock p.m. yesterday. Ang minimum temperatures ay 20.9 degrees Celsius na naitala bandang 5 o'clock a.m. Ang maximum temperatures naman ay 31.8 degrees Celsius na naitala bandang 2 o'clock p.m. Ibig sabihin malamig-lamig sa madaling araw pero umiinit pa rin sa tanghali. At kapag umiinit, mas nagiging pabor ito sa pagbuo ng thunderstorm. Lalo na sa mga lugar na apektado ng easterlies. Pagdating sa humidity, ang minimum relative humidity ay 47% na naitala bandang 2 o'clock p.m. at ang maximum relative humidity ay 91% na naitala bandang 5 o'clock a.m. Kaya normal na mas mamasa-masa ang hangin sa madaling araw tapos mas tuyo sa tanghali. Pero kapag dumating ang ulan, tataas ulit ang humidity at mas malagkit ang pakiramdam. Para naman sa tides at astronomical information over Metro Manila, ang sunrise today ay 6:16 a.m. at ang sunset today ay 6:03 p.m. Ang illumination today ay 50% kaya mas maliwanag na ang buwan kumpara
sa mga nakaraang araw. Practical reminder, kahit maliwanag ang buwan, kapag maulap at umulan sa gabi, bumababa pa rin ang visibility. Kaya kung magmamaneho, siguradong maayos ang headlights at wipers at maghinay-hinay sa kalsada. Ngayon, update tayo sa ating long range forecast kung may mabubuo bang bagyo sa unang linggo ng susunod na buwan. Batay sa bagong datos na nakikita gamit ang Google DeepMind, may low pressure system na lilitaw sa timog silangan ng bansa at inaasahang papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa ngayon, hindi pa inaasahan na ito ay maglalandfall sa kalupaan ng bansa dahil may posibilidad na magre-recurve ito pa itaas. Ibig sabihin, pwedeng lumihes at umakyat sa mas mataas na latitude habang nasa karagatan. Pero ayon sa datos, may posibilidad din na ma-develop ito bilang isang tropical system, maaaring tropical depression o tropical storm. Kaya ang mahalagang punto dito, may potential development pero hindi pa final ang track at lakas. Dagdag pa, sa GFS model, makikita ang paglapit ng nasabing sistema sa may eastern part ng Visayas at northern part ng Mindanao. Meaning, sa senaryo na ito, mas malapit ang magiging epekto nito sa silangang bahagi ng Visayas at sa hilagang bahagi ng Mindanao. Lalo na kung lalakas ang circulation at dadami ang moisture. Pero uulitin natin, long range forecast pa ito, kaya pwedeng magbago ang track, bilis at lakas, depende sa magiging galaw ng ibang weather system sa paligid. Kaya patuloy nating imo-monitor ang mga pagbabago at sa mga susunod na update, mas magiging malinaw kung tataas pa ang chance ng development at kung saan ang posibleng direksyon. Bago tayo magtapos, ito ang praktikal na paalala para sa lahat. Una, sa Zamboanga Peninsula, Palawan, Basilan at Tawi-Tawi, seryosohin ang banta ng flash floods at landslide dahil may moderate to at times heavy rains mula sa easterlies. Bantayan ng mga ilog at sapa, iwasan ang pagtawid sa rumaragasang tubig at maging alerto sa mga palatandaan ng pagguho ng lupa. Pangalawa, sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, huwag kampante sa isolated rain shower dahil kapag severe thunderstorm ang tumama, pwedeng mabilis ang pagbaha sa maikling oras. At pangatlo, sa eastern section ng Luzon at Visayas, mag-ingat sa paglalayag dahil moderate to rough ang karagatan at malakas ang hangin. At panghuli, tungkol sa posibleng low pressure system na papasok sa PAR sa unang linggo. Sa susunod na buwan, huwag magpanik pero maging updated. Long range pa ito, kaya monitoring ang pinaka-importante habang hinihintay natin ang mas malinaw na forecast sa mga susunod na araw. Maraming salamat sa inyong panonood at patuloy po tayong mag-ingat.